Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung unexpected event na nangyari sa TRICOM hearing kahapon. Yung bigla ang pagpalabas ng pulburon video. Ang matagal na itong issue na ito, nakalimutan natin ng taong bayan, bakit biglang pinalabas? Anong motibo? So ito, may dalawang post na nabasa ko, i-share ko lang sa inyo. Post ni Pambansang Dalaga at saka itong isa naman si Teo Moreno. Teo Moreno. So unahin ko muna itong kay Teo Moreno. I think, sabi ni Teo Moreno, I think there is a reason why the pulburon video was shown in the TRICOM hearing today. Kasi kapon niya ito. Nakalimutan na sana pero biglang binalik. There is something wrong. Good luck, BBM. So, basa tayo sa mga comments. Anong dahilan? Si Teo Moreno, dinagdag niya sa kanyang comments, demolition job for BBM? Question mark. So, nagtatanong lang siya. Sinadya na ipalabas para sirain si BBM? Yun ang tanong ni Teo Moreno. So, sumagot naman si Soy Nolasco, true, sabi niya. Are they secretly really PDP? Maribel Dabalos, exactly. That's what I thought too. Magkagubyot good sila ni Tamba. Susan Nordedi, nakakatawa. Ngayon, si Talakera kailan pa naging AI expert? Carmen de la Peña, ang problema kung magiging topic pa yan next hearing, baka iwasan na yan ng TRICOM. Jay Lyle Kalimbas, pwede, excited si Kasin na pumalit. Sorry, Yano. Parang di naman yan ang ibig sabihin. Hehehe, naniwala sila na fake naman kasi yung video. Biangsi Lazaro, naalala ko nung lumabas ito sa social media, may warning pa na liable ng cyber libel ang lahat na mag-share nito. Ngayon, house na mismo nagpalabas. Tapos covered ng mainstream media. So, yun, yung mga sudden twist of events. Bakit ipinalabas live stream nationwide, worldwide, covered ng mainstream media? Charity Hope, kinain din nila, sinabi nila sa last TRICOM sa mga vlogger na kailangan bago mag-share opinion, yung mga vlogger dapat documented, may basihan, etc. Ngayon, sila mismo nagpalabas ng video sa national TV. Kung totoo yan or AI, isa rin sila sa mga fake news. Kasi hinayaan nila ipinalabas ang video sa national TV. If ever na AI yon. Pero hindi, sabi ni Mother Dragon, paninindigan nyo. So, daming comments. MM Aban, leaning towards Tamba, doon loyalty nila aiming to impeach BP Sara, oust BBM, then Tamba will be president. Wish niya lang. So, ito na yung binasa ko na itong mga post is speculations lang ito binabasa ko lang. Pag ma-impeach si BP Sara, ang susunod na ang pwedeng papalit si Speaker Martin Romualdez. Mag-vice presidente siya. Then mamaya, i-impeach si BBM, sinong maging presidente? Yun na yun.
yung speech ni Governor, ex-Governor, ex-Secretary Manny Piñol. Sabi niya, kaya tayo nagkakagulo dahil sa ambisyon ng isang tao na maging presidente. At ang tinutukoy niya si Speaker Martin Romualdez. Okay. Okay, punta tayo sa post ni Pambansang Dalaga ng Pilipinas. Hindi lumabas. Okay, Pambansang Dalaga ng Pilipinas. Why would Romualdez allow the Polvoron video to be played during the TRICOM hearing? Is that speaker sending him a message? So, may mensahe si Speaker Martin Romualdez kay BBM. Yung biglang pagpapalabas ng video sa TRICOM hearing. Nagtatanong lang naman si Pambansang Dalaga. And then comments. Rodel Sims, watch out BBM, they are after you now. After you now. Right, sabi naman ni Marilo Saldivar. Lenski, traidoran na. May masamang balak yan. Malo Dandaw, wow, laglagan na sa mga relatives. She Ranyes, napakataas ang ambisyon ni Speaker. Walang kahirap-hirap maging presidente. Gustong-gusto ma-impeach si BP Inday Sara, tapos si BBM isunod, impeach ni Martin para siya ang maging presidente. So, binabasa ko lang ito. These are their opinions. Wala itong katotohanan. Haka-haka lang. I think people will not allow it to happen. Romualdez is sobrang matakaw sa kapangyarihan. Jenny Ann Manuel, baka behind the scenes naglaglagan na, even sa ads from Romualdez side sinisiraan na si Tito Soto. So tingnan natin anong mangyari. Basta ako mismo nagtaka ako bakit biglang inilabas ang Polvoron video sa TRICOM hearing. Ano kaya ang plano nila? Salamat mga kaibigan sa inyong panonood sa ating channel. Nakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para ma-repair ang sira-sirang bahay nila. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang nagkuha og gero nga nabot na pod sa iyang balay. So duha ni sila ka pamilya karong hapon na ang nagkuha. Di ba akiyan na gali sa mga pobre mong usawa niya. Yan ato. Ya sinirmi. Karon abot na gyud sa balay ni ipatukod ni ante ang iyang hero. So mao na ni siya. Ay diri ka sinalo. Mao na ni ang itukod niya nga. Wapo ba yung picture to? Abot na gyud ang iyang hero. Sa balay. Mao na ni ang iyang balay ni ante. So nagkuha na siya gero kay ugma magatop na ni siya. Hatag sir iling tiyamba. O karon unsa na ang imong maistorya nga natagaan na ka og gero? Salamat sa Ginoo, ilabi na karon sa nagtan-aw, Oo. o ilabi na karon sa naginabang, o ilabi na karon nga lisod na pobrita, may na kay naay naginabang. Oo. Salamat, og daghan salamat. Oo. Kay karon makaatop na ugma ay atop na ni kay di naman gud nato karon maapas kay gabiin namang gyud di naman gyud nato maapas ang pag-atop ani makabidyo. So ugma na lang at least nga makita si auntie nga mag-atop na ugma ni ana ang iyang balay. Mao na ni siya. So natagaan na siya og gero. Oo. Og Vincent. So si ante siya ang iyang anak ang iyang gipaistorya kay dili siya ka dungog Kabalo. kabalo. Oo.
So, salamat kaayo sa nagatanaw sa video ug labi na sa Ginoo nga siya ang nagapanalangin sa tanan nga katawhan nga nagkalisod. Salamat sa pagtabang sa among katribo. Sa inyong pagtabang ay naot unta nga magpadayon kini nga tabang kay daghan pa ang mga tawo nga nanginahanglan sa tabang nga nagkalisod sa among katribo ug maura to ang tanan nga nagatanaw. Salamat and God bless us all. Oo, salamat po Dante. Salamat po Dante. Oo, salamat.